Hello Aries, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot, and kung bago kayo dito, welcome na welcome din po kayo. At maraming salamat po sa inyong suporta. I truly appreciate it. God bless you all. Tingnan po natin ngayon ang mga mensahe, no, for you for the week of October 15 to 21. Ayan. So, maunang message ninyo is the energy of divine. Seek out information that will help you. Ayan. So, parang may kailangan kayong i-research, may kailangan kayong ipagtanong-tanong dito, no? Nang sa gayon, maring yun ang maging susi para matulungan kayo na magkaroon kayo siguro ng clarity or enlightenment kung yun ang kailangan ninyo, no? Maaring related yan sa sa marriage ninyo kung kayo ay may asawa na. Maaring yung mga impormasyon na yan ay makakatulong na mag-improve ang inyong relationship with your person, or maaaring yan ang mga impormasyon na magbibigay linaw sa inyo para maalis na kung ano man yung doubt niyo. Siguro mayroon kayong doubt sa inyong relationship siguro, or maaaring sa inyong person, maaaring ganun din ang sitwasyon, you know? For others of you siguro, ang iba merong sitwasyon sa inyong married life na medyo siguro may humps and bumps ngayon na pinagdadaanan ng iba, no? Merong rough patch siguro na may pinagdadaanan ng iba sa inyo dito sa inyong married life. And yung mga impormasyon na to na malalaman ninyo, maaring yan ang makakatulong para maayos kung ano man ang gulo, kung ano man ang hindi pagkakaintindihan ninyo with your person. Maaring gano'n ang sitwasyon. For others of you, maaring naman na ikakasal na kayo ngayon, or maaring nagpe-prepare kayo for your wedding, no? Yung next message ninyo is the energy of the rainbow. The most difficult part of a situation is over. So maaari talaga na merong rough patch na pinagdadaanan ng iba sa inyo sa inyong married life, and dahil dito sa mga impormasyon na to na malalaman ninyo, na makukuha ninyo, no, maaring yan talaga ang magiging susi para maging maayos na ang kung ano man ang rough patch na ito, no? Because the difficult part of the situation is over. Malalampasan nyo na, masosolve nyo na kung ano ang problema, no, sa inyong married life, if that's the case. So it's not going to resonate with everyone, okay? So just take as it resonates. So what else for Aries? Step up and lead. Ayan, new moon in Capricorn. Ayan, so there is new beginnings dito because we have the new moon energy in Capricorn. So may mga bagong simula. So maaring yan, magbabagong kumbaga may reset ngayon ang relationship ninyo with your asawa, no? Parang dahil dito sa magkakaayos na kayo, mapapatch up na kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. So maaring magsisimula na kayong muli, no, ng bagong samahan ninyo as a married couple na maaaring mas maayos, mas masaya, mas harmonious yung mga ganun, ano? Maaaring kayo yung nagdadala ng inyong relationship, no? Maaaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. We have full moon in Libra and find balance. So, full moon resonates with endings. So, maaari talaga na mag-e-end na kung ano man ang gulo, ano man ang hindi pagkakaintindihan ninyo sa inyong relationship. At yun, magsisimula nga kayo ng bago, no? At talaga pag may nagtatapos, may nagsisimula, 'di ba? Kaya maaring matatapos na talaga itong difficult situation na yan, yung difficult part ng inyong sitwasyon, at saka magsisimula kayo ng bagong mas maganda, no? Mas magandang relationship, mas closer, mas loving, mas harmonious, no? Because you will be able to find the balance then, no? Sa lahat ng ganap dito sa buhay ninyo, balanse ay maaring babalik na, at kaya magkakaroon na uli ng order, magkakaroon na uli ng kaayusan ang lahat, no? What else? We have another full moon in Gemini. Embrace the flow of life. Ayan. So, ang iba naman sa inyo dito, no? Because you are going to bring the balance back in your life naman,
dito naman may realization din ng iba sa inyo that you better embrace the flow of life, no? Hindi na kayo dito magkocontrol ng kung anong gusto ninyong outcome or kung anong gusto ninyong mga kaganapan. Parang i-give up nyo na yan and you are going to choose to surrender to the natural ebb and flow of life. Kasi maaaring mapansin ninyo, ma-realize ninyo na kahit anong pilit ninyo, no, na mangyaring gusto ninyo mangyari, kung hindi talaga yan meant to be, hindi talaga mangyayari, no? Kaya maaaring yun din ang change na gagawin ng iba sa inyo dito, Aries. You're just going to embrace the flow of life sa ngayon. Shine from within. Ayan. So, now is the time also na ilabas nyo naman ngayon ang inyong true beauty, no? Ilabas ang inyong true beauty, yung inyong truth, kung ano kayo, kung sino kayo, kung ano mga talents niyo, skills and gifts, no? You're also going to embrace that entirely sa ngayon, no? Maari din dito, Aries, na iniimbitahan din kayo dito na mag-glamorize naman kayo. Maaring for the longest time, hindi na kayo nag-aayos, no? Kasi siguro, nasa bahay lang kayo lagi, nag-work from home kayo forever, siguro, or maybe you are an entrepreneur, so home-based business, siguro ang inaasikaso ninyo, so maaaring ganun. Kaya, parang hindi na kayo talaga nag-glamorize, hindi na kayo nagpapasalon, hindi kayo nagpapaganda, no? Maaaring ganun. Dahil siguro, dati na din kayong maganda. Dati na din kayong pogi. Pero alam mo yun, yung magbihis naman kayo ng mailabas ninyo pa yung ganda ninyo. Talaga, di ba? Ma-enhance pa. No? Maaring matagal na kayong hindi nagaganon. Kaya, maaring ngayon, may okasyon kayong pupuntahan. Kaya, dapat lang din na mag-glamorize din kayo. Di ba? Motivation, ayan. You're going to be very highly motivated sa ngayon, Aries. Parang mas inspired kayo ngayon, mas motivated kayo na gawin kung ano man ang mga gusto ninyong gawin. Maaring marami pa kayong plano na gusto ninyong gawin ngayon and you will be highly motivated to start doing so, no? Magical gateway, beautiful energy, there is a new beginning energy din dito, no? There is something dito na talaga namang maaring mag-adventure, no? Maaring mag-adventure kayo into something new, gagawa kayo ng mga bagay na hindi pa ninyo nagawa, maaring yung mga plano ninyo ditong endeavor na gusto ninyong gawin, maybe that is requiring you to get out of your comfort zone. Maaari din ganun ang sitwasyon dito, no? You're going to be fearless, you're going to be bold dito sa pag-tahak ng bagong daan, ng mga bagong endeavor, mga new plans ninyo. So that's really exciting, no? What else for Aries? We have the Chariot, and you're moving forward talaga, no? Si Chariot energy, meron na kayo ditong pinagtagumpayan. So, talaga, no? Meron tayong end of difficult situation doon. Kaya talaga, you are moving on. You are moving forward. Papunta na kayo sa bagong buhay, bagong endeavor, bagong simula dito, lalo-lalo na pagdating dito sa married life ninyo, no? Aries, kung kayo ay nandun na sa sitwasyon na ganyan. So, dito, nagtagumpay kayo. Nanggagaling kayo sa success. Nanggagaling kayo sa victory na challenging situation na pinagdaanan ninyo. And you know where you're going, no? You are going to be very determined ngayon, decisive, focused. Alam ninyo kung ano ang gagawin na ninyo. Alam na ninyo kung saan kayo papunta. Where are you heading next? Kasi parang iniilawan na din ng Divine Universe ang bagong path na dapat ninyong tahakin sa ngayon. We have the Lovers. Ayan. So, ayan, talagang maaring may marriage talaga dito na mangyayari. May kasalan, may engagement, or someone is going to enter into a new love and romantic relationship. Maaring ganun ang sitwasyon dito for some of you. Good luck. Aries, the Hierophant. This is really screaming wedding, no? May wedding talaga na mangyayari dito for some of you, Aries. Yun talaga ang, yun ang sama-sama, no? From the marriage
two lovers to Hierophant. So that is a screaming wedding. So good luck to you, no? And congratulations kung meron na talagang ikakasal dito. Or maaari din naman na hindi kayo mismo ikakasal, pero siguro naimbitahan kayo sa isang kasalan. So enjoy na lang. So Aries, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.